Minsan, pakiramdam ko, ang bait-bait sa akin ng mundo. Binigyan niya ako ng mga kaibigan masarap kasama, mga sandaling madaling mahalin. Kaya minsan, napapaniwala ako na sa akin lang umiikot ang lahat. Na parang isa akong bida sa isang pelikula. At ang bawat taong nakakasalubong ko ay mga extra lang sa iba't ibang eksena ng buhay ko. Pero paano kung mali ako? Paano kung, tulad ko, sila rin ay bida sa kanilang pelikula? At may mga kwentong kasing lalim ng akin. Bawat patutunguhan nila may pinanggalingan. Bawat kislap sa kanilang mga mata may aninong pagod at lungkot na nakakubli. Sa mundong ito, hindi iisa ang pelikula. At ako rin pala, extra lang din sa mga eksena ng buhay nila. Kung saglit akong hihinto para manood at makinig sa kwento ng iba, ano kaya ang makikita at matututunan ko? Kay liwanag ng mga ilaw sa lansangan ngayong gabi, kaya siguro may mga aninong unti-unti at bahagyang nagpapakita. Mali. Humahaplos sa dingding, Mali. sa sahig, sa mga sulok na di ko man mawari. Ngunit may nais ipakita. Ang tahanan ay parang mga ilaw sa gabi. May mga liwanag na matindi. May mga makulay at maliksi. At mayroon din namang mga ilaw na mahina. Ilaw na tila nalalapit ng mapundi. Mali na naman. May mga ilaw na nagsisilbing kanlungan at tahimik na saksi sa bawat luhang dumadaloy. Maaaring tila mahina ang kanilang liwanag, ngunit sa likod nito ay may bigat at kwentong hindi madaling masukat. At sa bawat pagkurap ng kanilang liwanag, tila may kwentong pilit kumakawala. Sadya bang ganito ang mundo? Hindi. Hindi lang ito ang patutunguhan ko. Sa pagitan ng anino at liwanag, laging may naghihintay na banaag. Bagaman tahimik at hindi laging matingkad, nagdadala ito ng pag-asang nagpapaalala sa atin na ang mundo ay may kalawakan, ngunit walang hangganan. Sa kabila nito, bukod sa mga pagkurap ng ilaw, may mga aninong pilit humihila sa atin. Mga mapanghusgang titig at bigat ng hindi pagtanggap. May mga ilaw na hirap matanggap. Mga ilaw na pilit tinatakpan bago pa man magliwanag. Anong LGBT na pinagsasabi mo? Nakakahiya naman. Hindi mo ba alam na kasalanan Ano yan? lang sabihin ng ibang tao? Anak, baka di mo palang nakikita yung tamang lalaki para sa'yo. Sus, nilipas din yan. Sayang pa. Ngunit hanggat ang iyong mga paa ay umiindak, huwag kang titigil. Gumalaw ka. From the top. Sabayan mo ang iyong anino at huwag kang magpatalo. Sapagkat ang puso ay hindi hinuhubog ng kulay ng liwanag, kundi ng tapang na harapin ang dilim. Dahil ang tunay na ilaw ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa ningning ng iyong kalooban. At kung ang iba ay nagtatago, ang iba naman ay balot ng liwanag na hindi mula sa kanila. Isang nakasisilaw na ningning mula sa paningin ng iba. Ngunit kapag namatay na ang mga ilaw at tumigil na ang mga hiyawan, wala na silang ideya kung sino ang tunay na natitira. Dito, hindi ko kailangan maging maganda. Hindi ko kailangan maging sapat para sa paningin nila. Pero, sa likod ng lahat ng performance, sino nga bang babae ito? Sino nga ba ako? Isang aninong sanay sa liwanag ng entablado, ngunit nanginginig sa dilim at katahimikan. Ang pusong nagdidilim ay naghahanap ng banaag na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngunit patuloy na umaasang may liwanag na aabot sa pinakaibuturan nito. Sa gitna ng gulot, mundong walang katiyakan, narito lang ako't hindi kita iiwan. Ngayong nakatingin ka sa dilim at sa kawalan ng kasiguraduhan, tandaan mong isa kang ilaw. Walang sinusunod na pamantayan ng ningning. Walang itinakdang tindi o kulay na dapat mong pantayan. Dahil bawat isa sa atin ay may taglay na banaag na pumapawi sa dilim sa paraang natatangi sa atin. Sa mundong ito,
Ang dilim ay hindi kaaway, kundi isang espasyong nagbibigay kahulugan sa iyong pagiging bida sa sarili mong storya. Gaya ng mga nasa paligid mo, ang iyong liwanag, gaano man ito kaiba o katingkad, ang siyang dahan-dahang bubura sa kadiliman.